Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral at inspirasyon at magandang mensahe sa buhay. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo kami sa isa namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Kakapagod! Ay, pinagpawisan ako nun ah. Hoy! Oh. Andito ka lang pala eh. Kanina pa kita hinahanap. O ano? Nakuha mo ba yung bag? Uy, siyempre naman. Pero sa susunod, galingan mo namang umarte. Muntik pa tayong mabulilyaso kanina eh. Nahilo naman talaga ako. Sobrang init kasi. Kung hindi ako binigyan ng tubig ng babae, tuluyan na siguro akong hinimatay. Uy, may mga pulis. Doon tayo sa kanto dumaan. Sige na. Ano ka ba? Ha? Hindi naman nila tayo kilala, no? Mas mabuti na yung nag-iingat. Mamaya nakapagsumbong na yung babaeng may-ari ng bag na to eh. Hello, nakamask naman tayo. Kahit na! Sinuwerte tayo ngayon, Akay. May cellphone. May pera pa yung bag. Magkano? Ha? Hoy, teka nga. Baka naman nakakuha ka na dyan, ha? Tapos ang natira, paghahatian pa natin. Hindi pa, no? Sinilip ko lang kanina. Hindi ko nga alam kung magkano yung pera eh. Ayan na yung jeep. Tara, sumakay na tayo. Matagal ng gawain ng mag-asawa ang makipagsiksikan sa maraming tao upang makapagnakaw. Madalas nilang binibiktima ay mga may edad, dayo sa lugar, o di kay madaling mapaniwala sa kanilang modus. Pagdating nila ng bahay, sabik na binuksan ni Akay ang baga. Halos lumuha ang kanyang mga mata nang makita ang pitaka at ang cellphone sa loob noon. Bert, ang yaman siguro ng taong nagmamay-ari ng bag na to, ano? Oo nga. Mukhang kaka-withdraw lang eh. May resibo pa oh. 5,000? Naku! Sana araw-araw ganito. Kaya lang, itong cellphone, old model na. Pero mukhang mamahalin pa rin. Naku naman, kahit mamahalin pa yan, mura lang kukunin ni Nanding yan. Isa pang tuso yun eh. Nakakainis. Ay, kesa naman sa iba pa natin ibenta to. Di malalaman nila na nagnanakaw tayo. Kaya Nanding, ligtas tayo. Lalo na't marunong yung mag-reformat ng mga cellphone. Pera na agad at wala na tayong poproblemahin pa. Mahigit kalahati ng presyo yung tubo niya. Ni hindi nga siya nagpakahirap. Hayaan mo na. Ang importante, magkakapera tayo. O sige, akin itong pera ha. Ikaw nang bahala magbenta ng cellphone na yan at sa'yo nang kikitain mo riyan. Ha? Hindi pwede. Bukas ko pa pupuntahan si Nanding eh. Tsaka gutom na rin ako. Wala pa namang sinaing oh. Ako nang bibili ng pagkain sa karinderya. Oh, etong parte mo, 2,000. Sige na nga. Kahit kailan talaga, mandrugas ka. Asawa mo ko kaya dapat mas lamang ang parte ko, no? Tsaka mahirap kaya ang umarte. Tapos ikaw, kukuha ka lang ng bag. Samantalang ako manghingisay-ngisay pa dun. May hilo, hihiga sa kalsada. Oo na. Para tumahimik ka na. Parang sira kang plaka na paulit-ulit na lang eh. Bumili ka na ng pagkain dahil nagre-reklamo na to tiyan ko. Anong gusto mong ulam? Lechong manok. Gusto ko magpakabusog ngayon eh. Okay. Kinabukasan na. Maaga pa lamang ay inihanda na ni Akay ang mga damit at gamit na gagamitin nila sa pagdidisguise. Oh, eto mga karton. Tsaka may mga bote din ako nilagyan ng mga buhangin dyan. Para naman bumigat ng konti ang dadalhin mo kapag itong mga kunyaring gamot na naman ang gagamitin mo. Sa susunod na lang yan. Oh, anong oras ka ba pupunta kay Nanding? Tulog pa yun. 7:00 pa lang oh. Excited ka naman masyado eh. Huwag ka mag-alala.
bibigay ko sa yung perang pinagbilan nitong cellphone. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Halika nga dito. Aray! Uy! Teka lang, di ako makahinga. Nakakasakal na may yakap mo eh. Naglalambing lang eh. Walang anak ang mag-asawa dahil baog si Bert. Gayon pa man, ay hindi yun problema sa kanilang pagsasama. Sapagkat malaya nilang nagagawa ang kanilang trabaho na walang inaalalang bata. Lumipat na muna tayo ng lugar. Baka may nakakilala sa atin doon sa Divisoria eh. Piyesta ngayon sa San Ildefonso. Oo Doon nga. tayo, malapit sa simbahan. O sige. Ito yung wig mo. Baka makalimutan mo na naman. Dapat matanda ka ngayon ha. Tsaka yung tungkod mo, nandun sa likod ng pintuan. Matanda na naman. Yung pagdidisguise talaga ang kinaiinisan ko eh. Kaya saan makilala tayo, ano? Kailangan natin tong gawin. Sige na nga. Agad na kinuha ni Bert ang wig at inilagay sa kanyang baga. 3 t-shirt ang kanyang suot dahil unti-unti niya itong hinuhubad kapag hinahabol na sila. Sa gayon na hindi sila makilala. Pagdating nila sa San Ildefonso, maraming taong labas-masok sa simbahan. Maging ang plaza ay napuno ng mga deboto. Iginala ng dalawa ang kanilang paningin habang si Bert ay nagdi-disguise bilang lolo. Si Akay naman ay isang simpleng babae na makapal ang kilay at may malaking nunal sa kaliwang pisngi. Nakikita mo ba yung babaeng yun? Yung may suot na maraming alahas? Tamang-tama. Siya yung target natin. Walang pulis rito. Kaya easy lang sa atin ito. Halika na. Lumakad na tayo papalapit sa kanya. Napansin nilang walang kasama ang babae. Kaya lumakad palapit sa kanya mag-asawa. Nagkunwari pang hindi masyadong makakita ang matandang si Bert. Kaya't natusok niya ng tungkod sa likod ng babae. Napalingon ito sa kanila at kunwari pang malakas na binangga ang babae. Ay, naku, may tao pala. Dahan-dahan lang kasi, Lolo. Natusok tuloy ng tungkod mo si Manang, oh. Ay, pasensya ka na, Ining. Hirap na kasi akong makakita eh. Itong isang mata ko na lang ang nakakakita pero malabo. Itinaas pa nito ang isang kamay na animoy kinakapa ang tao sa kanyang harapan. Ngunit pasimpleng natunyon sa leeg ng babae na may suot na kwintas. Ilang sandali umarting na tumbang matandang si Bert na animoy naihilo at napadikit ang katawan nito sa babae. Lolo, Ha? ito na nga bang sinasabi ko na huwag tayong pumunta rito eh kasi ang daming tao. Parang nahihilo ako. Hindi ako makahinga. Lolo, sandali lang. Magkuha lang ako ng tubig. Sa pagkakataong yun ay nataranta ang babae at inilalaya ng matanda. Lumapit na rin ang mga tao. Ngunit sa isang pitik lamang ay nakuha na ni Bert ang kwintas ng babae. Maging ang shoulder bag nito ay nabuksan na ni Akay habang tinatakpan ng mahabang palda nito. Mabilis ang kanilang mga kamay. Ilang sandali tumayo si Lolo at nagkunwaring maayos na. Kaya dahan-dahan siyang lumakad. Habang si Akay ay naroon sa likuran ng mga tao na naghihintay na makalapit sa kanya si Bert. Ay, salamat, Ining. Okay na ako. Pasensya ka na ulit. Salamat ho sa tulong, Manang ha. Okay na po si Lolo. Nang makadistansya na sila sa babae, dali-dali silang nakipagsiksikan sa maraming tao. Pumunta sila sa lugar kung saan pwede silang magkubli upang tanggalin ang kanilang damit. Hinubad ni Akay ang mahaba nitong palda at ang suot nitong t-shirt, ang peking kilay at nunal. Habang si Bert ay ganun din ang ginawa. Ilang sandali lumabas sila sa pader na tila'y walang nangyari. Maya-maya'y narinig nila ang babaeng nagsisisigaw na nawala ang pera at ang kwintas nito. Nagkatinginan na mag-asawa bago naghiwalay sa paglalakad upang hindi sila mahalata. Pagdating ni Akay sa bahay, saktong dumating din ang kanyang asawa.
Medyo kinabahan ako ron Ang dami kasing tao. Oh, eto yung kwintas. Totoong ginto ito. Grabe ang kapal, oh. Buti na lang nakuha mo kagad. Siyempre naman, ako pa. Dito kaya ako expert. Oh, kano ba nakuha mong pera? Ha? Etong wallet may 2,000 lang. Hindi ko na nakuha yung bag niya kasi may tao sa likod ko eh. Kaya binuksan ko na lang. Okay na yan. Mamaya, dadaan ako kay Nanding para ibenta tong kwintas. Sabi mo naman sa pinsan mo na huwag naman tayong baratin ha. Alam niya na yun. Ilang beses ko na siyang sinabihan eh. Mabuti na yung klaro. Saan ang susunod na destinasyon natin? Buti pa magpahinga na muna tayo. Mainit na tayo sa mga pulis eh. Narinig ko kanina sa balita sa radyo na pinaghahanap na tayo. Yun nga lang, bilang isang matanda. Sa dami na matanda ron, hindi nila malalaman kung sinong tinutukoy ng babae. Sige, 2 araw tayo magpapahinga. Mag-iisip muna ako ng character natin para maiba naman. Ay sige, papahinga muna ako ha. Sumakit yung likod ko kanina eh. Lumaki si Akay na ganun din ang trabaho ng kanyang mga magulang. Sa katunayan, 6 na taon pa lamang siya ay sumasama na siya sa mga ito. Namatay ang kanyang ama na masaksak ng nakaalitang adik sa kanilang lugar. Ang kanyang ina naman ay nakulong dahil nahuli ng mga pulis na nagnanakaw. Ngunit namatay rin ito sa loob ng kulungan dahil sa sakit. Kaya't mag-isang binuhay ni Akay ang sarili sa kinagisnang trabaho. Hanggang sa makilala niya si Bert na palaboy sa kalsada at tinuruan niya sa ganung gawain. Hindi lamang silang mag-asawang gumagawa ng ganung modus. Halos lahat sa kanilang barangay ay ganun din ang gawain. At binabagsak nila kay Nanding ang mga nakaw na gamit. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nagsusumbong sa pulis dahil magkakampi silang lahat doon. Akay, nandiyan ba si Bert? Nandun sa kwarto, nagpapahinga. Bakit kuya? May kailangan lang ako sa kanya eh. Siya nga pala kuya. Magkano bang bili mo sa cellphone na dinala niya sa'yo kahapon? 3,000. Bakit? Okay. Kala ko kasi may binulsa na naman siya eh. Kayo talagang dalawa. Para kayo mga bata. Gusto ko palang sabihin sa inyo na kailangan natin mag-ingat. Nahuli ng pulis na Ernest Mino. Kaya palamigin muna natin ang sitwasyon. Mainit ang mga mata ng pulis sa atin. Paano kung magsumbong ang 2 yun? At pati tayo idamay? Di lahat tayo makukulong? Huwag ka mag-alala. Hanggat hindi ka naman naaaktuhan ng mga pulis na nagnanakaw, hindi ka naman huhulihin eh. Tatanga-tanga naman kasi yung 2 yun eh. Hindi kasi nag-iisip. Binabalandra pa nila yung mga mukha nila. Oo. May bagong item ka ba na yan? Oo nga pala. Sandali, kukunin ko kay Bert ha. Kwintas yun at natitiyak kung totoong ginto. Ibang klase talaga kayong dumiskarte. Sa lahat na nambubudol, kayo mag-asawa talagang mahirap hulihin. Dali-daling kinuha ni Akay ang kwintas sa bulsa ng natutulog niyang asawa at agad na ipinakita yun kay Nanding. Kinagat pa yun ng lalaki at napagtanto na totoong ginto nga yun. Uy, ang bigat nito Akay Tiyak malaking halaga to pag sinala mo to. Kaya mo bang tunawin yan mamaya? Oo naman, mabilis lang to. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Sige, kukunin ko sa'yo yan bukas ha. Basta wag mong bawasan ha. Ibibigay ko naman ang porsyento mo eh. Oo naman. Bukas, bagong disenyo na makikita mo rito. Makapal na ginto. Pwede ko nga gawin na 2 bracelet to eh. Para siguradong hindi makilala. Talaga? Oo naman. 10:00 ng umaga. Pwede mo nang kunin sa bahay ko. Umalis ang lalaki bit-bit ang gintong kwintas. Lahat ng mga ginto na nakukuha nila sa kanilang mga binibiktima ay kinanding nila dinadala. Tinutunaw nito at binabago ang disenyo upang hindi malaman na nakaw yun bago nila isangla o ibenta. Kailangan ko may sangla yun. Matagal-tagal pa naman kami magpapahinga. Lalo na, bantay sarado pang mga pulis sa amin. Akay? Akay? Nawawala yung kwintas. Nasa bulsa ko lang yung kanina eh. Nawawala. Gising ka na pala. Oo. Kinuha ko. Ha? Binigay ko na kay Kuya Nanding.
Dumaan kasi siya dito sa bahay. Sinabi niya na kailangan natin magpahinga muna. Dahil nahuli ng mga pulis sina Ernie at Nino. Kaya isasanla ko yung kwintas bukas. Ay, sige. Kala ko kasi nawala eh. Kinabahan ako. Hindi ko naramdaman na kinuha mo pala. Siyempre, bilis yata ng kamay ko, no? Pumunta si Akay sa Divisoria at sa plaza matapos maisangla sa pawn shop ang alahas. Napansin niyang may mga kapulisan na nagbabantay doon. Nagulat pa siya nang mabangga niya ang isang pulis. Nagkatitigan silang dalawa, ngunit bigla siyang namula kahit na humingi ng paumanhin sa kanya ang pulis. Nang makalampas siya sa kinaroroonan ng pulis, tila ba'y nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib hanggang sa makauwi siya sa kanilang bahay. Oh, naisanla mo ba? Oo, Jismil. Uy, Grabe, kinabahan ako kanina. Kala ko makikilala na ako ng pulis na nakabanggaan ko. ngayon lang naman sila aktibo sa pagbabantay. Sa susunod na linggo, wala na din ang mga yun. Mga bagong graduate, kaya huwag kang kabahan sa kanila. Kahit na, mahirap nang makulong kagaya ni nanay. Ay, wala na pala tayong pagkain dyan. Bigyan mo nga ako ng pera, bibili ako. Kailangan natin magtipid. Dahil hindi natin alam kung kailan ulit tayo makakadilihensya. Eh di magtinda muna tayo ng fishball hanggat marami pang pulis na umaaligid. Ay naku! Isang araw sa kalsada, 500 lang ang kikitain natin. Mas gugustuhin ko pang matulog kaysa magtinda. 2 linggo ring hindi nakadilihensya ang mag-asawa. Hanggang sa mapagpasya nilang dumiskarte na naman. Nakipagsiksikan sila sa terminal ng bus. Maraming taong naroon, kaya't iginala nila ang kanilang paningin. Napadako ang pansin ni Akay sa matandang babae na nakatayo sa gilid ng terminal. Simple lamang ito, ngunit mapapansin na may pera dahil desente ang suot at mamahali ng bag nito. Bit-bit ang sako na naglalaman ng mga bote. Tumabi siya sa matanda at nakipagkwentuhan. Lola, may hinihintay po ba kayo? Ay oo, Ineng. Ang aking anak. Bumili lang siya ng makakain. Oh, saan pa po ba kayo nang galing? Sa Visayas pa. Wala na kasi kong kasama ron eh. Kamamatay lang ng asawa ko kaya gusto ng anak ko na dito na sa Maynila manirahan. Tsaka may sakit ang isa ko pang anak para maalagaan ko rin. Ano ba yung dala mo? Mga sabon at mga gamot ho. Naglalako po ako. Kanina pa nga po ako paikot-ikot pero matumal ang kita. Medyo nahihilo lang nga po ako eh. Ha? Umupo ka na muna rito. Napahawak si Akay sa braso ni Lola at pinisil-pisil niya yun. Nagkunwari siyang nahihilo at akmang matutumba. Inalalayan siya ng matanda habang siya'y nakahiga sa mahabang upuan. Ilang sandali lumapit si Bert na wari tutulong sa kanila upang malihis ang atensyon ng matanda. Pasimpleng kinuha ni Bert ang bag ng matanda at tinago sa sakong dala niya. Lola, salamat po ah. Medyo okay na po ang pakiramdam ko. Manong, Oy, salamat din ho sa tulong ninyo. basta ayos ka na ha. Sige, alis na ako. May trabaho pa kasi ako sa palengke ha. Ayos ka lang ba talaga, Ineng? Opo, Lola. Sandali, tumatawag po ang kaibigan ko. Sige, Lola, may iwan ko na po kayo rito ha. Salamat po ulit. Kunwari pang napahilot sa sentido si Akay habang papalayo sa matanda. Ilang sandali pa'y napansin ni Lola Hilda na nawawala ang kanyang shoulder bag. Tanging ang malaking bag na naglalaman ng kanyang mga damit ang natira. Nasaan na ba ang bag ko? Nandito lang yun kanina. Naku, nandun pa naman ang pera at ATM ko. Nay, bakit? Anak, nawawala ang bag ko. Kani-kanina lang suot ko pa yun eh. May babaeng nahilo na nagbebenta ng sabon at gamot. Tinulungan ko siya.
Tapos may lalaki lumapit sa amin na nagbigay sa kanya ng tubig. Ay naku, Nay. Nabiktima po kayo ng budol-budol gang. Yung pera na pandagdag sa gamutan ng kuya mo, anak, na tangay nila. At saka ang ATM ko naroon din. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Tatawagan ko na lang po ngayon ng bangko para mablock ang ATM nyo. Para hindi na nila magamit yun. Oo. Sinabi ko naman po sa inyo, huwag kayong makikipag-usap sa hindi nyo kakilala eh. Talamak po mga budol gang dito sa Maynila. Oh, ito pong pagkain oh. Kumain na muna po kayo, Nay. Napabuntong hininga na lamang si Lola Hilda. Dahil sa kanyang pagmamalasakit ay nabiktima siya ng mga kawatan. Malamlam ang mga mata ni Lola habang nakaupo sa terminala. Sapagkat ang pera na kanyang inipon ay gagamitin pa nila sa pagpapagamot sa panganay niyang anak na may kanser. Napadako ang paningin ni Lola sa tisyo na naroon sa lupa. Naalala niyang pinahid niya yun sa pawis ng babae. Maging ang bimpo ng lalaki na kanyang nakita na nakasabit sa leg nito ay nahulog sa lupa. Kinuha niya yun at inilagay sa kanyang baga. Mga walang iya kayo, mga mandurugas. Para sa anak ko ang pera na yon. Oh, Nay! Aanin niyo po yung basura. Hayaan niyo na po ang janitor ang maglinis niyan. Hindi na, iho. Tissue lang naman to eh. Nang may mapadaan na taxi, ay agad na sumakay sina Lola Hilda at ang anak nito. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip ng matanda ang pangyayari. Inireport din ng anak nitong si Carl sa mga pulis ang pangyayari. Samantala, halos tumalon sa tuwa ang mag-asawa nang makita sa loob ng bagang sobre na naglalaman ng pera. Tingnan mo to! Ang daming pera! Nakabawi rin tayo sa ilang linggo nating pagpapahinga. Oo nga. Teka, ano itong mga dahon at mga kahoy na ito? Ay. Para saan to? Naku, itapon mo na lang yan, no? Ha? Siyempre, matanda na yun. Kung ano-anong langis ang ginagawa para matanggal ang rayuma. Ha? Ay, na-miss ko talaga pera. Oh, bakit mo naman kinalat yan sa kama? Para makaranas naman ako na mahiga sa pera, no? Ay, naku! 15,000 pa naman to. Kahit isang linggo tayo magpahinga, okay lang. Uy, tama na yan. Kunin mo na yung mga yan. Mamaya mapunit pa yung mga yan eh. Ito naman, napaka-KJ mo. Minsan lang to eh. Habang nagkakasiyahan ang mag-asawa, namumroblema naman sina Lola sa bayarin nila sa ospitala. Sapat na sana ang pera nila para sa chemotherapy ng kanyang anak. Ngunit maantala na naman dahil nawala ang kanyang baga. Nay, huwag na po kayong malungkot. Wala naman po kayong kasalanan eh. Sa susunod na linggo, magpapadala yung kaibigan ko ng perang hiniram ko. Pasensya ka na, anak, ha. Kung hindi lang sana ako tatanga-tanga eh. Di sana hindi ako nanakawan. Nay, kung meron man po dapat sisihin, yung mga taong nagnakaw ng bag nyo, huwag na po kayong umiyak. Paano yung ATM ko? Doon ko pa naman nakukuha ang pensyon ng tatay mo kada buwan. Okay na po yun. Hindi na makakapag-withdraw doon dahil nakablock na po yun. Bukas pumunta na lang po tayo sa bangko para makahingi tayo ng bagong ATM. Ay, salamat naman. Malalim na ang gabi. Ngunit hindi pa rin makatulog si Lola Hilda dahil ang 15,000 na kanyang pinag-ipunan ay napunta lamang sa masasamang tao. Kinuha niya ang plastik na naglalaman ng tissue at bimpo na pagmamayari ng 2 taong alam niyang mga salarin sa pagnanakaw ng kanyang baga. Kumuha siya ng mangkok na metala. Sinunog niya ang mga yun at umusal ng orasyon habang naglalagablab ang apoy. Nang tuluyan ng masunog ang tissue at bimpo, pinatakan niyo ni Lola ng tinunaw na kandila at muling nagsalita habang umiihip sa hangin. Ilang sandali tinakpan niya ng plastik ang mangkok at itinago sa ilalim ng kama. Gabi-gabi niyang dinadasalan yun sa tuwing sumasapit ang 12:00 ng gabi. Habol hininga si Akay habang nakahiga. Napasa po siya sa kanyang dibdib kaya't ginising niya ang asawa.
Jessing, Ah, nahihirapan ako huminga. hala. Natutulog ba ang tao eh? Gumising ka nga! Sumisikip ang dibdib ko eh! Dali mo ako sa ospital. Ano ba? Baka arte mo lang yan. Matulog ka na nga. Tarantado ka ba? Ha? Hindi ako umaarte. Totoong masama ang pakiramdam ko. Ano ba? Ano nangyari sa itsura mo? Bakit ka namamaga? Baka nagka-allergy ako sa pusit na kinain ko kanina. Uy, halika na, halika na. Dadalhin na kita sa ospital. Ay, Tiyan ko, Bert! Hilo rin ako. Baka hindi ka rin natunawan ah. Kulay itim yung suka mo. Oh, Bert, di ko na talaga kaya. ay, halika na. Bubuhatin na kita. Ang bigat mo. Kain ka kasi ng kain eh. Kaya naimpacho ka. Dali-daling kinarga ni Bert ang asawa palabas ng kanilang bahay. Mabuti na lamang ay may dumaang tricycle, kaya't agad niya itong naisugod sa ospital. Oh, relax ka lang ha. Malapit na tayo. Sa susunod naman kasi, dahan-dahan sa pagkain. Ang takaw mo eh. Pwede bang tumahimik ka? Nadadagdagan lang ang sama ng pakiramdam ko eh. Eh paano hindi ka nagpapaawat sa pagkain hanggat hindi mo nauubos? Ayan tuloy na pala mo. Kahit nanghihinay sinampal pa nito si Bert, dahilan na tumahimik ang lalaki. Ilang sandali pa'y maging si Bert ay nakaramdam ng pangangati sa buo nitong katawan. Kaya't napagtanto nito na maging siya ay nagkaroon ng allergy sa kinain nilang mag-asawa. Ano ba yan? Pati ako nangangati na rin. Bilasa na siguro yung pusit na nakain natin kanina. Ang kate! Ay, pwede ba huwag ka na malikot? Sinisiko mo na ako. Eh kasi Aray! ang kate ng katawan ko eh. Pagdating ng ospital, dalawa na silang inasikaso ng mga nurse at doktora. Agad silang pinainom ng gamot sa allergy dahil maging si Bert ay namamaga na ang katawan nito. Humanda talaga sa akin yung tindera na nagbenta ng pusit sa atin. Bilasa na pala yung paninda niya. Pero, hindi naman bilasa yung lasa nun eh. Sariwa nga. Hindi naman tayo magkakaganito kung sariwa yun eh. Ang mahal pa naman ng presyo nun. Ilang sandali nagsuka rin ng kulay itim si Bert. Dali-dali siyang pinuntahan ng nurse upang asikasuhin. Nilagyan din sila ng swero dahil nangingitim na ang palibot ng kanilang mga mata. Maya-maya'y parehong humilab ang kanilang mga sikmura, kaya't kapwa sila labas-masok ng banyo. Hinang-hina na ang kanilang katawan at hindi na kaya pang maglakad ng mag-isa. Kaya't tinawagan ni Bert si Nanding. Baka busy din yun. Inabala mo pa. Wala naman tayong ibang kamag-anak kundi si Nanding lang eh. Eh mga gamot pa naman na pinabibili yung doktor. Hindi na nga natin kayang pumunta sa banyo eh. Bert, parang nagkaroon ng sugat palibot ng mga mata mo. Pero kanina wala pa to ah. Hindi ko naman kinamot to eh. Parang nasusunog. Maging talukap ng mga mata mo. Saka natatanggal ang mga pilik mata mo. Nasaan ba yung doktor? Kailangan natin sabihin sa kanya. Ayun, may papalapit na nurse. Tawagin natin. Halos wala ng boses ang kumakawala sa kanilang bibig dahil sa panghihina. Maging ang mga doktor ay hindi maipaliwanag ang nangyayari sa kanilang mag-asawa dahil biglaan ang pagbabago ng kanilang mga balat. Ilang sandali dumating si Nanding at nagulat ito nang makita ang kalagayan ng mag-asawa. Para naman kayo pinay ko sa ulingan na. Bakit namumulat na mamaga na yung mga itsura nyo? Pinsan, Nanding, tulungan mo kami.
Panay na ang suka at pagtatay na rin namin. Halos mawalan na ako ng likido sa katawan eh. May swero namang nakakabit sa'yo eh. Pero, ano ba nangyari sa inyong dalawa? Sabi ng doktor, allergy daw sa kinain namin. Huh? Pero parang hindi naman ganun. O siya, babantayan ko na lang muna kayo rito. Pero bukas, pasasamahan ko kayo sa mga anak ko. May trabaho na kasi ako bukas eh. Sige, salamat Insan. Hindi na nakayanan ni Akay ang sakit ng kanyang tiyana, kaya't malakas itong napasigaw. Dahilan na mabulabog ang ibang pasyente na nagpapahinga. Oh, Akay, bakit? Kuya, ang sakit ng tiyan ko. Parang kinukuyumos. Ayan na pala yung doktor. Muling tinurukan ng pampakalma ng doktor si Akay dahil hindi na nito nakayanan ng sakit ng kanyang tiyana. Ilang sandali pumutok ang mga butlig na tumubo sa kanyang katawan, kaya't nakaramdam siya ng hapde. Maging si Bert ay ganun din ang nangyari. Parusa na ba to sa amin? Diyos ko, patawarin niyo po kami sa aming pagkakamali. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Marunong ka pala magdasal. Akala ko pera lang ang kilala niyo eh. Kapag gumaling kami, pangako, magbabagong buhay na talaga kami. Aray! Ang sakit ng katawan ko. Uy, hinamo nga yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Malaman nila na miyembro tayo ng budol-budol gang. Umiiyak habang nagmamakawa silang mag-asawa. Ilang araw din nilang inindang sakit ng katawan dahil sa sakit na dumapo sa kanila na hindi nalulunasan ng mga gamot na ibinibigay ng mga doktora. Samantala, naramdaman ni Lola Hilda na ang mga taong kanyang kinulama ay buong puso na nagsusumamo at humihingi ng kapatawaran. Kaya't binawi niya ang mga pagpapahirap sa mga ito. Binuhusan niya ng tubig ang mangkok na naglalaman ng abo. Sana'y nabigyan ko na kayo ng leksyon. Sapat na sa akin na maramdaman na pinagsisisihan nyo na ang nagawa nyong kasalanan. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumuti ang kalagayan nilang mag-asawa. Humihilom na ang kanilang mga sugat sa gamot na inilalapat ng doktora. Makaraan ng 2 linggong pananatili sa ospital ay nakalabas na din sila. Ngunit nag-usap silang mag-asawa na magbabagong buhay na. Sa wakas, nakalabas din tayo. Ayusin ko na lang yung dating food cart na ginagamit ko sa pagtitinda ng fishball at siomay. Binigyan tayo ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Baka nga kinarma tayong dalawa dahil sa masamang gawain natin. Di bale, Akay. Kagaya ng pinangako ko noon sa'yo, bibigyan kita ng magandang buhay. Kahit na mahirap lang tayo, basta magkasama tayo at malayo sa sakit. Tingnan mo, marami nga tayong naipon mula sa pagnanakaw, pero nawala lang sa isang iglap dahil sa pagkakasakit natin. Tutulungan lang kita sa pagtitinda ng fishball, Bert. Tuluyang nagbago ang mag-asawa. Nagtulungan sila sa paggawa ng food cart para sa kanilang negosyo. Aba, totoo na ba to? Handang-handa na kayo magbagong buhay ah. Nakakapagod na rin kasing tumakas sa mga pulis eh. Mas nakakatakot pag naningil ang karma. Hindi ko nga sukat akalain na papakinggan ng Diyos ang pakiusap ko na bigyan kami ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Hindi pala niya kami nakalimutan, kundi kami lang ang lumayo sa kanya. Ako nga rin, Bert eh. Gusto ko na rin magbagong buhay. Ayokong tularan ako ng mga anak ko sa masama kong gawain. Dati ko namang plano na magpatayo ng dissenting shop ng cellphone repair at iba pang gamit sa tabi ng palengke. Masaya ako dahil maging ikaw namulat mula sa masamang gawain natin.
Hindi man kalakihan ang kita ng mag-asawa sa pagtitinda ng siomay at fishbowl, ngunit nakapag-ipon sila. Hanggang sa mapansin nilang sasakyan kung saan nakasakay ang matandang babae na pinagnakawan nila ng baga. May kasama itong lalaki na may sakit. Hinabol nila ito gamit ang food cart. Dahil motorsiklo din ang gamit nilang sidecar, ay naabutan nila ang kotse. Kinausap ng mag-asawa si Lola upang humingi ng tawad. Nangako rin sila na ibabalik nila ang perang ninakaw nila mula sa matanda. Natuwa si Lola sa taus-pusong paghingi ng kapatawaran ng mag-asawa at piniling magbagong buhay. Lingid sa kaalaman ng mga ito na sinadya silang kulamin ni Lola upang bigyan sila ng leksyon. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kay Joey Peñas mula kay Gina Andraque Peñas. Hi kay Maria Socorro Tanga. Shout out kina Jency, Jenna, Jiliana, Jairel, Mikel, and Jairine. Greetings coming from Josephine Beroya. Shout out kina Connie, Boy Salazar, Dia, Ellen, Regus, Tipin, Eli, Ate Judith, at sa Joven family at Pandusulan family. Shout out kina Bill Ray, Jenny May, at kay Ray Buendia. Greetings coming from Lucy Buendia. Shout out sa Legaspi family and Omelgo family. Greetings coming from Rosel Legaspi from Saudi Arabia. Hi kay Susan Mabuti. Shout out sa Sobremonte family, Umuyam family at Marzan family. Greetings coming from Jessica Sobremonte. Hi kay Gabe Tanyo from Dingalan, Aurora. Hi kay Leroy Asupan ng Barangay Tibagan, Bustos, Bulacan. Shout out sa Busito family at kay Bernadette Busito from Bacoor, Cavite. Hi kay Maine Gabriel. Shout out kay Cristina Peru at sa Central Mons ng Pasig City. Hi kay Joshua Iladones from Concepcion, Tarlac. Shout out sa Campo Redondo family, sa Hulan family, galing kay Dairine ng Singapore. Shout out kay Nagia, Perea, and Lance Bukolan from Amaya Tanza, Cavite. Greetings coming from Randy Bukalan. Hi kay Winnie Charmy Rose from Dubai. Hi kay Maria Cada from Dubai. Shout out sa Naling family at kay Marilor Guevara. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin yon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Malaking tulong po ang inyong suporta para magpatuloy po ang aming channel. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat, and God bless all of you. Hanggat hindi ka naman naaaktuhan ng mga pulis na hanggat hindi ka naaaktuhan ng mga pulis na hanggat hindi ka naman naaaktuhan ng mga pulis na buwisit ka. Di magtinda muna tayo ng fishbowl. Hanggat marami pang maaligid. Relax ka lang. Malapit na tayo, ha? Sa susunod kasi, dahan-dahan lang sa pagkain. Ang takaw mo eh. Ang sakit ng tiyan ko, Bert. Alam mo, hindi ka nakahanda. Tayo. Gaga ka. Katunawan. Kanya ba tumahimik ka? Ayan na. Ay, too sorry. Pwede ba tumahimik ka? O hindi, ulitin natin from the top ta. Okay, sorry po. Sobrang tagal eh. Yes. Mura lang kukunin ni Nanding yan eh. Nanding, sorry pa nun. Mura lang kukunin ni Nanding yan, no? Ni Nanding nakakabulol, sorry po.